Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw, na ako'y maghari sa kanila. Dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules na ika-33 linggo sa karaniwang panahon, November 19, at ngayon din po ay araw ng aking pasasalamat sa ating Panginoon sa pagkakaloob po ng panibagong taon na bubunuin. Ngayon po ang araw ng aking kapanganakan, golden boy na po, 50 years old na. Okay na yun. No? Pwede na. 50. Kadalasan po, ganyan talaga ang aking pananaw. No? Hindi po sa haba. Minsan sinasabing, yung mga wishes nyo,
Sana po mabuhay ka pa ng mahabang mahaba. No? Wag na. Kung ganito rin lang naman ang bansa natin, wag na lang. No? Pero hindi ko po hinahangad ang mahabang buhay, kundi yung buhay na masaya, buhay na payapa, buhay na naayon sa kagustuhan ng Diyos. So, kung umabot pa ng 60, okay. Pero wag naman sana umabot ng 100, no? Wag naman sana umabot pa. Pero yun nga, maganda, dalangin ko lang na magandang kalusugan kasi aanhin mo yung mahabang buhay kung, di ba, may sakit naman. Pero kung ano ang plano ng Diyos, siyempre, salamat sa Diyos. Ngayon, inabot ko pa yung 50. So, nagsusumikap sa tulong at awa ng Diyos na maging isang mabuting, bagaman nahihirapan din, pero yung struggle nandoon, no? At sa araw na ito, sa ating pong mga pagbasa, muli pinapaalalahanan tayo. Minsan ang buhay natin nakadepende din sa prinsipyo na ating pong isinasabuhay. Ano ba mga prinsipyo nyo sa buhay? Basta mabuhay lang. Yun ba yung prinsipyo? Yeah. Yung prinsipyo dapat nanggagaling sa ating pong pananampalataya. Yun yung prinsipyo. Di ba yung mga prinsipyo na nakabase sa salita ng Diyos, dapat yun yung sinisikap nating isabuhay. Sa unang pagbasa, muli, no, sa aklat ng Makabeo, isang babae naman ang ipinapakilala sa atin, isang ina na may 7 anak na lalaki na pinahuli ng hari, pinahirapan, at isa-isang namatay. Sabi po dito, sa loob lamang ng 1 oras, yung 7 anak. Imagine niyo nga, kayong mga nanay, paano niyo ba kakayanin ito? 7 anak, pinatay ng hari dahil hindi sila sumunod sa ipinag-uutos ng hari na gawin ang mga ipinagbabawal. Pero sabi dito, yung ina, kasing tapang, no, ng lalaki. Kasing tapang para hindi siya panghinaan ng loob na kahit makita niya yung kanyang anak, no, na pinapaslang, pinahihirapan, hindi siya natinag na talikdan ang Diyos, magalit sa Diyos, sisihin ng Diyos. Dahil alam niya na masigit na karapat-dapat na sundin kung ano ang utos ng Diyos kaysa ang utos ng isang tao, ng isang hari. At nakakabilib din dahil sa ipinakita niyang katatagan, yung kanyang mga anak ay ganun din. Diba? Yung mga anak niya, ganun din ang naging pananalig. Kaya yung pinakahuli, di ba, yung kanyang bunso na pinakiusapan ng hari na sundin kung anong kanyang gusto para siya ay maligtas, at pinakiusapan din yung nanay, no? Kausapin mo yung anak mo. Pero ang sabi, di ba, ang Diyos ang may bigay ng buhay, ang Diyos ang dapat na sundin. Kaya sabi niya, di ba, ano pang hinihintay mo, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos. Paano ba? Sa atin ba ngayon, kamusta? Kamusta ang mga anak ninyo? Minsan, sa ngayon, talagang ang ipinagmamalaki natin, di ba? Ang kadalasang ipinagmamalaki ng mga magulang ay kapag ang kanilang mga anak ay naging professional. Kapag ang kanilang mga anak ay mayroon ng mga titulo, ang mga anak mayroon ng posisyon sa gobyerno, ang mga anak ay mayroon ng maraming pera. Yun ang ipinagmamalaki. Pero dito, di ba, nakita natin, kahit
yung paalala sa Ebanghelyo, di ba? Na binigyan tayo. Kayo, halimbawa, yung mga magulang, mga nandito, binigyan kayo ng Panginoon, ng kayamanan. At ang kayamanan ay ang inyong mga anak. Yung talinghaga na ginamit ni Kristo sa ating Ebanghelyo, ibinigay yan ng Diyos para pagyamanin. Pero kung sakali nga, nahaharap tayo sa Diyos. Sabi ko kanina, ang gusto nyo ng mahabang buhay. Kung i-evaluate ba natin ngayon, kamusta ang buhay mo? Bilang mga magulang, ano ang achievements na pwede ninyong ipagmalaki sa harapan ng Diyos? Yun nga lang, no? Madalas natin pinipili na magmalaki sa kaibigan, magmalaki sa social media. Yung anak ko nakapasa na, engineer na, doktor na, pulis na, congressman na. Pag engineer, pasok, DPWH. Yun yung pinagmamalaki natin, di ba? Pero yun ba yung, di ba, parang, yun ba ang resulta? Nasaan sila pagdating sa pananampalataya? Nasaan ang prinsipyo nila pagdating sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin? So, hindi ka, siyempre, no? Congratulations kung patapos mo sila, nagkaroon ng magandang buhay, congratulations. Pero yung pinakamahalaga, kaya ba nila na ituro mo ba, na ipakita mo ba yung pananampalataya na dapat nilang matutunan? Kasi yun yung, di ba, para bang ang Diyos nag-invest sa iyo. Ngayon, kamusta? Lugi ba? May interest? Aalis ba tayo sa mundong ito na mayroon kang alam mong naging matatag ang iyong anak? So, maganda po mapagnilayan natin, no? Kasi ngayon wala. Halimbawa lang, yung iba sa inyo, kahit yung mga nasa online, mga nasa abroad, maganda ang buhay ninyo, pero nasaan sila? Yung mentality o yung pag-iisip nila, marami nga ngayon, di ba? Ayaw nang kumilala sa Diyos. Marami ang hindi na kumikilala na pwede naman daw walang Diyos. Pwede nga dumiretso sa Diyos, kaya wag na tayo magsimba, wag na tayo magdasal. Kagabi, nabanggit ko sa aking misa na ang mga Katoliko, ano na ang prinsipyo nila? Okay lang magnakaw, basta maraming pera. Ano ang mga prinsipyo ng mga Katoliko? Na, doon tayo sa ibang sekta, doon tayo magpaboto. Kaya, yung ibang sekta naman, alam mo nang magnanakaw, i-endorse mo pa. At ano yung tuturo mo sa iba, no? Pero isa din, no, na hindi rin tayo makamove on, no? Yung usapin tungkol sa pamilya. Sa mismong loob ng pamilya, maglalaglagan, magsisiraan. Dahil lamang sa posisyon. Pero nasaan yun? Na kanino nakasalalay yun? Di ba mga magulang? Paano mo pinalaki? Paano mo hinubog ang inyong mga anak? Kasi yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Binigyan ka ng 10 dahil alam ng Diyos, kaya mo. Binigyan ka ng 1 kasi alam ng Diyos, ito lang ang kaya mo. Pero baka yung 1 nga lang, di pa natin maayos. Kasi nga, yung pag-iisip natin, ayaw natin mahirapan, ayaw natin na makita sila na nagkakagulo. Pero sana po, no, sa araw na ito, sa pagdasal natin, no, marami sa inyo talaga nagdadasal na mahabang buhay. Ano ba? Dahil gusto niyong bumawi?
Deserve mo ba talaga? Deserve ba natin na magpatuloy pa sa mundong ito? Mabuhay sa mundong ito? So, sana po, wag mong ipagmamalaki ang iyong anak sa kanyang mga naabot sa kanyang posisyon kung wala naman siyang pananalig sa Diyos. Amen? Amen.